sa ating mga kasambay. Una sa lahat ay binabati natin ang 21st Chief PNP, si Police Director General Ronald Marapon Bato de la Rosa. Congratulations Sir, Police Director General Ronald de la Rosa, at maraming salamat din po sa ating dating Chief PNP na si Police Director General Ricardo C. Marquez. Ngayong araw sa Police at Your Service ay ating saksiyan ang mga naging pangyayari sa loob ng PNP sa isang buong linggong nagdaan. Tama po ma'am, at naging abala ang buong PNP nitong nakaraang araw sa iba't ibang programa at seremonyang isinagawa sa Campo Crame. Maya-maya ay atin itong matutunghayan. Ibabahagi rin natin ang ilang accomplishments ng PNP sa pagpapatubad ng Oplan Lambat Sibat at ang operasyon natin kontra iligal na droga. At bilang panghuli, tutukan ang mga pinakasariwang balita tungkol sa Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Ito po ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan, Police at your service. Narito ang mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News sa loob ng linggong ito. Panoorin natin ito. Nagsagawa na ng accounting sa mga tauhan at equipment ang pambansang pulisya. Kabilang ito sa paghahanda sa pagpasok ng bagyo at pagkakaroon ng baha ngayong tag-ulan. Ayon kay Directorate for Police Community Relations Executive Officer, Police Chief Superintendent Carlos Desagun, may 8 cluster silang inihanda sa iba't ibang unit na siyang re-responde at tutulong kung may kalamidad. Ang mga ito ay ang Search, Rescue and Retrieval Cluster, Law and Order Cluster, Health Cluster, Camp Management Cluster, Dead and Missing Cluster, Emergency and Telecommunications Cluster, Logistics Cluster, Food and Non-Food Item Cluster. Ay ating in-audit yung mga equipments ng PNP equipments in preparation nga sa mga maaaring maging dumating na kalamidad o disaster. This is for us to showcase our readiness. Sinabi pa ni Desagun na ang PNP ang lead agency sa Law and Order Cluster na binubuo ng 2 batalyon mula sa iba't ibang unit ng PNP. Ito ang mga ngalaga sa kapayapaan at seguridad upang maiwasan ang nakawan sa panahon ng kalamidad. Bagamat batid ng PNP na kulang ang kanilang mga equipment, bumabawi naman ang mga ito sa kanilang manpower sa pagtugon sa kalamidad. As to the manpower, lagi po ang PNP talaga ang una kaagad na tinatawag ng mga local chief executives para tumulong during calamity. Ibinunyag ni outgoing DILG Secretary Melcinen Sarmiento ang natanggap niya mga intelligence report ukol sa pagkakasangkot ng ilang local government units sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Ito'y kasunod ang deklarasyon ni President-elect Rodrigo Duterte na may 35 mga LGU ang sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay Sarmiento, nagsagawa na ang Philippine National Police ng surveillance ukol dito. Merong na-validate and kung minsan makikita mo na nagkakainggitan doon sa baba. Then meron ding lumabas naman na positive at we launched police operations that led to some arrest. May mga naririnig ka, but this has to be validated. Alam niyo naman po na for something to hold water in court,
kailangan po matibay na matibay ang inyong preparasyon. Kasi yung iba rin nito, pag sinicheck mo, meron ding ibang, yung kalaban niya sa politika, na gumagawa rin ng kung ano-anong issue against sa kanyang opponents. Sinabi pa ni Sarmiento, kung may matibay na ebidensya laban sa mga kawani ng LGU ay marapat lamang ito na masampahan ng kaso at mapanagot sa batas. Kailangan arestuhin. Kung talagang mga defile, huwag tayong magalangan doon. Yung isip ko talaga is kung sino yung magdi-deliver, yun na ilagay mo. You have to place the right man for the right position para makakontribute siya doon sa attainment ng target natin na 3 to 6 months. Sa simula pa lamang ay sinasabi na ng susunod na pinuno ng pambansang pulisya ang malawakang reshuffle sa Philippine National Police pag-upo niya sa pwesto. Layo nitong maipatupad ang pagpapababa ng problema sa krimen at droga sa bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kaya ang hepe ng CIDG na si Police Director Victor Diona na may natitira pang 6 na buwan sa serbisyo, di maiwasang magpahayag ng kanyang saloobin. I may not know kung saan ako pupunta. I might be in limbo before I go on to retire by December. Subalit dahil pressured sa 3 to 6 months target, ito ang pakiusap ni General De La Rosa sa mga pulis. Pagbigyan niyo muna kung gawin yung gusto kong gawin para nga ma-attain natin yung target, yung 3 to 6 months. Saka ko na kayo entertainin after 6 months pag natin na itong target na ito. Bakit kung natanggal ka sa pwesto mo, mawala ba sweldo mo? May sweldo ka pa rin naman, di ba? Bakit ka mangangamba? Pahayag naman ni Director Jonah para sa susunod na pinuno ng pambansang pulisya. We really cannot make things perfect, but we can make things right. We cannot do everything, but we can do something. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni outgoing PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez ang mga pulis na gawin ng maayos ang trabaho kahit pa ilipat o alisin sila sa pwesto. Hold on to their dreams. And huwag natin kalimutan yung values ng public service. Kahit saan tayo dalhin, walang insignificant assignment pag ang pinag-usapan ay public service. I-recall simula sa July 1, incoming PNP Chief, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa ang mga pulis na nakatalaga sa mga pribadong individual na wala namang seryosong banta sa buhay. Ito ay upang madagdagan ang mga pulis na nagpapatrolya at mabawasan ang mga sumasideline lang bilang bodyguards. Kaya sila natin yung orders na nag-detail ng police doon sa kanila. Pag na-prove natin na walang banta sa kanilang buhay. Bagamat tumangging pangalanan, inihayag ni Police Security Protection Group spokesperson, Police Superintendent Rogelio Simon na may 8 pulis na inirekomenda na nilang sampahan ng administrative case matapos mahuling nagmumoonlighting o nag-e-extrang trabaho sa gabi. Nakita natin na sumasama sila sa mga kanilang mga former VIPs na hindi pa approve ang kanilang mga availment. Bunsod nito, naghigpit na rin sila sa attendance ng mga ito sa pamamagitan ng araw-araw na pagre-report sa PSPG. At talagang nabibigyan na lang ng mga protective security personnel ay yung talagang matataas ang mga threat. Yung pwede nating sabihin na anytime mayroong mangyari sa kanila. Ang mga pulis na tatanggalin bilang security detail ay dadalhin naman sa National Capital Region Police Office upang tumulong sa pagpapatrolya. Sa isinagawang assumption of command sa National Headquarters sa Camp Crame, unang binigyan ng promosyon si General Ronald De La Rosa mula 1-star general na ngayon ay isa ng ganap na 4-star general na may ranggong Police Director General. Kasunod nito ang kanyang panunumpa kay President Rodrigo Duterte. Di tulad ng nakagawi ang seryosong seremonya sa Assumption of Command, naging masaya ang oath-taking ng bagong PNP Chief na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa dahil sa kanyang mga adlib. Dahil walang pambaon, pero ngayon 4-star general na yung anak mo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni General Bato na hindi niya akalain na pamumunuan niya ang Philippine National Police. Labis din ang kanyang pasasalamat kay President Duterte sa tiwalang ipinagkaloob nito sa kanya. I become the Chief PNP only once, so I better give it all and give it my best shot. Itutudo ko na ito and I swear I will not
fail you, Mr. President. Muli rin itong tiniyak na magsisilbi siyang ama ng organisasyon na pinuprotektahan ang mga anak subalit handa siyang mamalo sa mga pasaway. At binalaan ang mga pulis na sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Kayong mga kutong, abusado, tamad at sindikatong pulis, bilang na ang mga araw ninyo. Lalo na kayong mga pulis dito sa Metro Manila na pinagmamayabang pa ninyo na kayo ang mga ninja, na kayo ang taga-recycle ng Cebu. I am giving you 48 hours to voluntarily surrender to me at ilahad ninyo sa akin ang lahat. At alam ko ngayon kung sino yung mga generals who are tainted with corruption and drugs. And you know that I know, we all know, you better resign. You have no more future in the police. Joke with anybody else, but not me. Binigyang diin nito na hindi nila kailangan ang mga pulis na tiwali habang handa naman nilang ipagtanggol at tulungan ang mga pulis na nakakasuhan dahil sa pagtupad sa tungkulin. But do your duty, I will die for you. Do your duty, and if in the process you kill 1,000 persons because you were doing your duty, and I will protect you. And if they will try to impeach me, I will hurry up the process and we go out of the service together. Si Police Director General Ronald Bato Marapon de la Rosa ang ika-21 pinuno ng pambansang pulisya. Miyembro ng PMAC nagtala Class of 1986, Tubong Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. At nakapagtapos ng Master of Public Administration sa Mindanao State University sa Marawi City noong 2006. Naging malapit sila ni Pangulong Duterte nang maging City Director siya ng Davao noong taong 2011 hanggang 2013. Bago naganap ang naging PNP Assumption of Command Ceremony kahapon sa Campo Crame, ay atin munang tunghayan ang ilang programa at aktibidad ng Philippine National Police. Punong-puno ng kaganapan ng buong Philippine National Police sa loob ng linggong ito. Sa nakaraang flag raising ceremony sa Campo Crame noong Lunes, ay kasabay na ginawa ang kick-off ceremony sa 21st Police Community Relations Month na may temang matatag na ugnayan, ligtas na pamayanan. Pinangunahan ni Honorable Rogelio Casurao, Vice Chairman and Executive Officer, National Police Commission na inirepresenta ni Acting Deputy Executive Officer Mirna Medina. Sa buong buwan ng Hulyo ay pinagdiriwang natin ang PCR Month sa buong bansa, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 764. As the primary law enforcement agency, it is also part of your duty to maintain our harmonious relationship with the people and communities you are mandated to serve and protect. Ang kaayusan ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa kapulisan. Bagkus, ito ay nakasalalay sa pakikiisa ng bawat Pilipino upang makamit ang maayos at mapayapang pamayanan. Kasabay din ng programa ang pagbibigay ng Medalya ng Katapatan sa Paglilingkod or PNP Distinguished Service Medal sa 21 miyembro ng PNP Directorial Staff, Direktor ng Directorate for Integrated Police Operations at National Support Units para sa kanilang natatanging accomplishment at kontribusyon para sa kanilang mga opisina. Pinangunahan ito ni dating Chief PNP Police Director General Ricardo Marquez kasama si dating SILG Melcinen Sarmiento ang pagbibigay ng parangal. Kasunod nito ang oath-taking at donning of ranks sa 17 bagong Technical Service Police Commission officers na kinabibilangan ng lawyers, medical officers, engineers, forensic and chemical officers. Matapos ang masusing proseso ng pagpili ay matatalaga ang mga bagong police inspectors at senior inspectors sa PNP Crime Laboratory, Health Service, Legal Service at Communication and Electronics Service. Bahagi rin ng seremonya ang Memorandum of Agreement signing sa pagitan ng Philippine National Police, University of the Philippines, Manila at Child Protection Network.
Layunin nito na mas mapaigting ang kooperasyon, koordinasyon at ugnayan para sa mas malawak na programa at kampanya patungkol sa pangangalaga sa mga biktima ng pang-aabuso at iba pang gawain. I'm very happy that we had this MOA signing. I'm very glad that General Marquez agreed to have it before he retires in June 30. We had elections and then we had all sorts of other things, so I'm glad that we were able to do this today before the retirement of General Marquez. As always, this is our 8th MOA. So I hope that we can continue working with the Philippine National Police, the Child Protection Network Foundation, to help the children of our country. Highlight din ng programa ang turnover ng 48 bagong 6-wheeler multi-role utility trucks. Ito ay bahagi ng PNP Capability Enhancement Program ng taong 2014. Ang naturang PNP utility trucks ay gagamitin ng pulisya sa 18 police regional offices at national support units para sa movement and deployment ng mga miyembro nito. Sa tuwing may mga special operations tulad ng civic actions, relief and search and rescue operations, internal security operations at iba pang mga gawain. Sana ang 48 brand new utility trucks na ito ay makatulong upang mas pag-ibayuhin pa ang ating mga kapulisan ang kani-kanyang mga tungkulin at mas mabilis na maipapaabot ang serbisyo sa ating mamamayan. Nung Lunes din ay pinangunahan ni dating Chief of PNP Police Director General Marquez ang inaugurasyon ng building marker para sa Civil Security Group One-Stop Shop Building malapit sa main gate ng Campo Crame. Gagamitin ang naturang tanggapan ng frontline service units or offices na kabilang sa processing ng mga dokumento ng lahat ng requirements sa paglilisensya, permit ng mga baril at private security agencies. Kasabay din nito ang inaugurasyon ng bagong tayong Operational Center ng Criminal Investigation and Detection Group na magsisilbing monitoring center ng lahat ng mga operasyon ng CIDG laban sa organized crime groups at wanted persons. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng Philippine National Police sa iligal na droga, kapansin-pansin ang matatagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakahuli ng napakaraming suspect at personalidad sangkot dito. Panoorin natin. Sa nakarang episode natin na ipalabas dito sa Police at Your Service ang isang babaeng estudyante na ginamit ang pangalan ng isang aktres upang makakuha ng pera mula sa ibang tao online. Nagtagumpay ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagsakote sa suspect. At ngayong Sabado naman, isa pang matagumpay na kaso ang nasolusyonan ng PNP ACG sa kaso ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Tinakot ng suspect ang biktimang babae na ikakalat nito ang mga pribadong larawan sa internet kung hindi magbibigay ang biktima ng halagang 60,000 pesos. Ilang taon na rin ang nakaraan ang pinag-ugatan ng kasong ito. Mula sa dating suspect hanggang sa bagong sumulpot na suspect sa kaparehong biktima na isa lamang estudyante. Yes, with regard dun sa online modeling, naging unang hakbang niyan ay yung biktima, merong nag-send sa kanya ng message na yung isang Avon recruiter ay nangangailangan sila ng model. So, ang unang communication is through the social media, which is the Facebook. And hindi naman siya kaagad nagbibigay ng pictures or nude photos, but there is a communication. So, itong alleged recruiter na to, which is si Andrea Welds Lambargo, maraming na to naging biktima from 2013 based on our record. So, puro ganyan ang trabaho niya. Online modeling siya. So, naingganyo itong biktima natin na first is, unang-una, meron nakadress siya, nakapagtala siya, and then naka two-piece, bra and underwear. Tapos hanggang sa nakapagpadala siya ng nude photos. Kasi depende yun sa sinasabi ng kausap niya is, we will be needing this address. So, kailangan kasi ito Avon to, nag-ano kami ng bra and underwears. So, pinapapicture niya yung armpit as well as yung groin or yung ng bata para sa beauty products.
So, ang initial na sinasabi niya is meron siyang 27,000 for the first month and magkaroon siya ng 6-month contract on modeling. So, kaya nagkaroon, nainganyo yung biktima. Then, but after that incident, hindi niya na nakausap itong isa. Yung una, si Andrea Wells Lambargo nga. So, after 3 years, itong lately lang, ay may nag-message sa kanya na hawak ko yung nude pictures mo and nude video. So, nagulat siya. Akala niya tapos na yung So, ang iniisip niya noon, ito yung dati niyang kausap in 2013 ay itong tao na to. Hanggang sa pumasok ang tinutukoy nating bagong suspect. So, after some time, mga 2 months after, hindi niya rin pinansin yun kasi binlock niya. Meron na naman nag-message siya nito lately lang nung May na ito hawak ko ito pag hindi ka nagbigay ng pera na 60,000 pesos. Kakalat ko ito sa pamilya mo. Which is ginawa nga niya. Nag-send siya ng picture sa nanay ng biktima, pati yung mga kapatid niya sa United States. So, talagang na-background niya yung victim na nakita niya siguro yung Facebook account niya. And yes, napadalan niya yung picture yung family. So, natakot na yung biktima. Base sa pag-iimbestiga ng PNP Anti-Cybercrime Group, isang lalaking college student lamang ang kasalukuyang may hawak ng personal photos ng biktima. Based on our investigation, kasi yung unang picture niya noong 2013 na kinuha sa biktima ay na-upload dito sa porn site. So, hindi naman yung lalaki ang unang kausap niya noong 2013. So, ibang tao yon. Ito namang lalaki na nahuli natin ay one of the party na inatinan ng lalaki at saka ng babae. Which is hindi naman sila magkakilala personally, but one of their friends siguro, nakita niya itong batang babae na ito. Siguro, itong suspect nag-check ng porn site, nakita niya yung picture ng bata. And then nakilala niya na ito yun. So, sige, siyempre, chinek niya na yun sa Facebook. Siyempre, nakita niya kung anong totoong pangalan niya as well as yung identity niya. And then, saka siguro, sa kanya na i-message na hawak ko yung picture mo, nude photos and videos. At nung nangihingi na ng pera ang suspect sa biktima, dito na umaksyon ng PNP ACG upang madakip ang suspect. Estudyante lamang ang kawawang biktima at 49,000 lamang ang hawak nitong pera, ngunit 60,000 ang hinihingi ng suspect. Sabi nung suspect, kung gusto mo, makikipag-sex ka sa mga kaibigan ko, pero yung bayad nila, ibigay mo sa akin para pandagdag dun sa kulang mo na 60,000. Tulad ng ibang cybercrime culprits, mahirap tukuyin ang suspect dahil wala itong mukha sa internet. Ngunit natukoy rin ng mga operatiba ang kinaroroon ng condo unit ni Beltran sa pakikipagtulungan ng biktima. At noong June 3, 2016, dakong 11:30 ng gabi ay sumalakay ang PNP ACG sa pamumuno ni Police Superintendent J. Guillermo sa pakikipagtulungan sa Quezon City Police District sa isinagawang search warrant sa may Beijing Tower, Capital Towers E. Rodriguez Sr. Avenue, Barangay Kalusugan, Quezon City. Nadakip si Lonnie Lou Piedad alias Carlo Cruz, 24 years old, single at third-year college student sa Quezon City. Sa tulong din ni Ginoong Elmer F. Marin, BPO ng Barangay Kalusugan sa Quezon City. Nakumpiska kay Beltran ang mga sumusunod: 1 white envelope containing the budel money, 1 iPad Air with serial number DNPL 2L2FFK15, 1 unit Nokia 105, 1 SIM card, 1 Far Eastern University student ID, 1 Trinity University of Asia student ID, 1 contract of lease, 1 Monito Sanyo brand, 1 Zara basic hooded jacket, 1 product box of PQI USB flash drive, and assorted documents and several ID pictures of Lonnie Lou Piedad Beltran. Sinampahan na ng kaso sa paglabag ng Republic Act 9995 or Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Article 294 or robbery, extortion ng revised penal code in relation to Section 6 R810175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. 70,000 dun sa 9995, yung Section 4B, and 120,000 dun sa robbery extortion. So 190,000 ang bail niya. Sa paglago ng kaalaman gamit ang internet ay sumasabay din ang mga tinatawag na cybercriminals at patuloy silang dumarami at nambibiktima.
Kaya naman patuloy ang serbisyo ng pambansang pulisya upang magbigay ng babala sa mga cyber users na lubos na mag-ingat upang huwag maging biktima ng mga ito. Ilan sa mga safety tips ng PNP ACG sa internet users ay ang mga sumusunod. Paggamit ng password na mahirap hulaan. Umiwas sa pagbubukas ng mga malware at anumang di siguradong bagay sa internet. Iwasan ang mga hindi siguradong pag-aaring Wi-Fi at huwag iwanang di nakalog out ang mga account kung gagamit sa internet shop. Binabati ng Police at your service ang PNP Anti-Cybercrime Group sa inyong matagumpay na misyon na matukoy at mahuli ang mga cybercriminals. Mas pagbutihin at ipagpatuloy nawa ninyo ang misyong ito para sa kaligtasan ng ating mamamayan sa kaayusan ng cyberworld. Mahilig ka bang magnegosyo through online shop? Mag-ingat at baka mabiktima ka ng ilang manloloko at hindi ka mabayaran sa mga online product orders nito. Ito ang aming mga tips para sa inyo. Isa pang accomplishment kamakailan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang pagkakaaresto sa 25-year-old suspect sa online scam through falsified bank deposit slips na sa Dian Abigail Amparo, Austria matapos isagawa ng operatiba ang entrapment operation sa pangunguna ni Police Chief Inspector Anthony S. Landig. Dito lamang June 15, 2016, alas 7:30 ng gabi sa may Building 7, 5B26 Residencias de Manila, Pandacan, Manila. Ang reklamo ay mula sa biniktima nito sa internet o online shopping. Ilang beses itong hindi nagbayad ng inorder na produkto mula sa biktimang si Miss Mary Hanisel Co., seller ng mga damit, cosmetics, accessories at iba pa. 1 year ko na po siyang customer. So lately ko lang nalaman na fake yung mga deposit slip from December hanggang ngayon kasi po yung last week dire-diretso yung bayad niya sa akin. Kasi po yung pagbayad niya sa akin, yung deposit slip, hindi po mapasok sa bank account ko. 1 year ago ko na siyang customer. So December hanggang ngayon ko lang nalaman. By the way, ano po yung product niyo? Sapatos, Nike shoes, damit, tsaka makeup. Customer ko lang po talaga siya. Nag-start doon tapos sumunod sa Facebook kasi personal account ko yun. Pumapasok siya sa online scam. And kung titingnan natin yung batas, it will fall under Article 315 of the Revised Penal Code, yung scam, online scam. Itong na to is na nakilala rin ng complainant na magkaroon na silang online negotiations with regard sa product. So, ang procedure niya is kung nag-order yung suspect and magpapakita siya ng photocopy of the receipt, saka magpapadala ng product itong complainant. So, yun yung ang ginagamit niya is yung tunay niyang pangalan as well as yung address. So, after the money was deposited dun sa bank account ng complainant, siyempre ipapadala niya dun sa courier. So, ang kagandahan nito, yung courier ay talagang tinatanggap ng suspect yung product. So may information na binibigay doon as well as yung pangalan niya and signature. So kaya doon natin siya na-identify. Nagreklamo lang yung complainant natin is nung marami na silang mga transactions, mga 10 or more than 15 transactions na inaakala niya ay yung mga pinapakatang resibo ay totoo. Mabilis na nagtiwala ang biktima sa suspect na umabot sa puntong naging magkaibigan ang biktima sa pamamagitan ng social media tulad ng Facebook at Instagram. Masakit po yun sa akin kasi nga nagdinegosyo lang ako ng legal way. Sana po yung mga customer, ganun din po sila sa mga seller. At matapos nga ang sunod-sunod na pag-order ng products ng suspect sa biktima nang walang bayad, ay dumulog na sa pulisya ng Pasig ang biktimang si Miss Mary Hanisel Co. Hanggang sa siya i-refer sa Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame. At nito ngang June 10, 2016, isang transaksyon ang isinagawa upang matukoy ang modus ni Austria. Lingid sa kaalaman ng biktima na nakatutok na sa kanyang iligal na aktibidad ang ating mga operatiba. Isinagawa ng PNP ACG ang entrapment operation upang ma-determine at ma-identify ang suspect. Isang operatiba ang nagpanggap na courier o taga-fast track company upang ma-deliver sa suspect ang order nitong product gamit ang ibinigay na address. Mismong ang suspect ang kumuha ng order na product at ipinakita nito ang kanyang passport bilang identity.
Pagkabigay ng operatiba na nagpanggap na courier at pagtanggap ng suspect sa product ay saka nagpakilalang operatiba na isang alagad ng batas at dito isinagawa ang pagdakip. Nakumpiska kay Austria ang sumusunod: Philippine passport with number EC4520881 under the name of Dian Abigail Amparo, Austria. Fast track delivery receipt duly signed by the suspect dated June 15, 2016 at fast track package containing one purple pouch with set of makeup brush and contour kit Anastasia. Sasampahan ng kaso ang suspect sa paglabag ng Article 315 o swindling or estafa dahil sa hindi nito sunod-sunod na pagbayad. Yes, after the arrest, automatic yun. Meron tayong 18 hours reglementary period, then before dapat 18 hours madala na yan sa prosecutor's office. So ang may file natin yung kaso is Article 315 nga ng Revised Penal Code, ito swindling or estafa in relation to Section 6 of the Republic Act 10175. Sa panahon ngayon na ang daming nanloloko sa cyber world, dapat tayong lubos na mag-ingat sa paggamit nito, lalo na sa pagninegosyo upang hindi ma-scam tulad ng ginawa ni Austria sa kanyang biktimang Siko. What can you advise sa mga manonood natin ng Police Service sa mga kababayan para hindi na mabiktima? Wag po basta-basta magtitiwala, tsaka mag-check po sa online banking kung meron po kayo para ma-check kung totoong naka-deposit, saka kayo magpapadala ng items. Based on our statistics, ang online scam ay yung pinakamataas na cybercrime incident na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. And mostly, maraming nito nagre-reklamo is coming from yung mga malalakas ng connection sa internet like the National Capital Region, yung mga malalaking syudad sa bansa. So, before kayo mag-conduct ng online business, and pinakamaganda yun, dapat meron kayong establishment na you're identified as a legal business na magkaroon ka ng online. So, meron kang physical establishment and you are doing an online business. Paalala lang natin dyan palagi ay dapat talaga personally natatanggap mo yung pera and personally natatanggap mo din yung product and sa vice versa. Kumbaga, kasi oras na nagbayad ka naman, minsan ninakala mo ipapadala yung product, yung pala hindi. Ito naman, nagpadala siya ng product but the payment is hindi niya natatanggap. Sa mga biktima at complaints ng online scam, maaari kayong magsumbong o dumulog sa opisina ng PNP Anti-Cybercrime Group na matatagpuan sa loob ng Campo Crame malapit sa CIDG. I-browse ang kanilang website www.acgpnp.gov.ph, ang kanilang Facebook PNP ACG at ang kanilang Twitter at PNP ACG o tumawag sa kanilang hotline na 414-1560. Makipagtulungan po tayo sa ating kapulisan upang malipol ang mga online scammer nang hindi na sila makapambiktima pa ng iba. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng Philippine National Police kontra iligal na droga, kapansin-pansin ang matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakahuli ng napakaraming suspect at personalidad na sangkot dito. Panoorin natin. Napakalaking tulong ang mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan kung papaano makaiwas sa pinagbabawal na gamot, ang mamulat sa kanilang kaisipan sa masamang epekto dulot ng paggamit ng ilegal na droga ay tunay na magandang aral na dapat nilang malaman. Kaya naman sa buong nasasakupan ng Southern Police District, isa ang Pasay City Police Station sa patuloy na sumusuporta at nagpapalawig ng programa at kampanya kontra kriminalidad at ilegal na droga ng pambansang pulisya. Isa sa hakbang ng kanilang isinasagawa ay ang Drug Awareness Resistance Education o DARE sa kanilang nasasakupang lugar. Ito yung best practices po namin dito sa Pasay. Kasi out of 7 station dito po sa Southern Police District, only Pasay City Police Station lang po yung mayroong DARE officers. So kaya po ito, malaki po yung naitutulong nito sa ating mamamayan. Unang-una po natuturuan natin yung mga kabataan on how to say no to drugs. Dito po sa tinatawag natin DARE is pinag-aaralan po ng mga estudyante natin dito yung mga peer pressure on how to say no to drugs. Maliban sa mga kabataan ay puspusan ding tinuturuan ng mga natalagang DARE officer ng kaalaman ang mga magulang at mamamayan kung papaano ang tamang paggabay, alituntunin at layunin ng programang ito.
Dito masinsinan nilang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pag-iwas at kung papaano ang tamang paraan ng pagtanggi sa pinagbabawal na gamot upang mailayo ang kanilang mga anak sa banta ng tukso sa loob at labas ng paaralan. Yung lecture on drug awareness, matagal na po ini-implement sa Pasay City Police Station, and drug prevention, saka crime prevention. Pero po yun nag-start lang po tayo noong January dito. Iniikot po natin ang mga public school from grade 5 and grade 6. Yun po ang pinaka-focus kasi ng tinatawag natin DARE. So nag-start po siya ng January. And then tuloy-tuloy po yung programa niya through support ng ating Chief of Police. Dahil sa maagap na pagbibigay ng karagdagang kaalaman at impormasyon ng mga pulis ukol sa drugs sa mga kabataan at estudyante, malaki ang epektong naidulot nito. Ang pinakamagandang naidudulot po nito sa mga estudyante, natututo po sila on how to say no. Not only for the drugs, this is focus on the gateway drugs, which is the cigarettes, the liquor, especially the drugs. Tatlo po sila ang pinaka-focus ng gateway drugs. Yun po ang pinakamagandang accomplishment nito. Dagdag pa ni SPO2 Bernardo Ostan Jr. na para mapalawig ang proyekto, maging ang mga out-of-school youth ay kanila ring tinututukan at binabahagian ng impormasyon. Yung proyektong po ito ay hindi lang po sa DARE na ginaganap. Ito po ay proyekto po ng Pasay City Police Station. Every barangay po umiikot po kami, hindi lang po DARE officer, hindi lang po kami bilang DARE officer. Buong kapulisan po ay umiikot para po ma-implement yung mga peaceful na yung mga crime prevention activities po yan. Hindi lang po nakapokus to sa DARE. Ito ay nakapokus po sa buong kapulisan ng Pasay through the initiative ng ating Chief of Police. Patuloy ang hanay ng pambansang pulisya at lokal na pamahalaan sa pagpapatupad at pagsasagawa ng iba't ibang operasyon kontra ilegal na droga sa ating bansa. Ayon sa datos mula Enero 1 hanggang Hunyo 15 taong 2016 ay nakapagtala na ng 68 at 17,680 ang pambansang pulisya na bilang ng mga arestado sa droga. Samantala mula Hunyo 16 hanggang Hunyo 20 taong kasalukuyan muling nakapagtala ng karagdagang datos o bilang ng arestado ang pambansang pulisya na aabot sa 552. Patuloy naman ang panawagan at mensaheng nais ipaabot ng buong pamunuan ng pulisya sa mamamayan. Sa ating pong mamamayan, pakisuportahan po yung ating DARE. Unang-una po, ito'y pinapatupad ng libre. Initiated po to ng NGO ng DARE through support po ng ating PNP. Sana po supportahan ninyo at yung ating mga kabataan matuto po on how to say no, not only for drugs, it includes the cigarette, the liquor, and especially yung mga drugs natin. Sa mga nais magbigay ng impormasyon ukol sa ilegal na gawain, mangyaring tumawag sa numerong 0998-9674-527 o dumulog sa himpilan ng Philippine National Police, Southern Police District, Pasay City Police Station sa FB Harrison Street, Pasay City. Patuloy nating suportahan ang Philippine National Police, ang programang Oplan Lambat Sibat at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atumiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po natin itong maaaksyonan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang PCRG sa Facebook, i-like ang PCRG page, at i-follow kami sa aming Twitter account, ang PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at sa PNP Text Hotline, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel, ang UNTV. Ako po si P1 Don MacGyver Cuchico ng Crime Laboratory Group. At sa ngalan po ng ating bagong Chief ng Philippine National Police, si Police Director General Ronald De La Rosa, sa Director ng Police Community Relations Group, si Police Chief Superintendent Nestor Kinsay, at ang buong hanay ng pambansang pulisya, ako po si Police Chief Inspector Kimberly Esteban Mulitas, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office.
Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.